Tara maglakad-lakad tayo. Bali exercise. Ay, tingnan niyo yung ano, yung hollow blocks nandun pa rin sa taas. Saan yun? Ayun Ayun nag-move ngayon. Nag-move. Ayun natin ng honey yung kape ko. Ang ilalagay ko sa kape ko is honey kasi mas healthy at masarap. O di kaya kumisan ang nilalagay ko is condensed milk. Ano ba yan? Tumutulo. Sayang kasi Ayan Ayan tumutulo. Ayan. Ayan. Itong 2 in 1, ano pala, first time kong nakainom nito. Walang asukal. Maganda. Kaya nung ininom ko, matabang. Ayan, katapos lagyan natin ng milk. Milk nila rito, nako parang tubig. Mas mahal pa yata yung mineral water kaysa gatas. Mura lang to, 1 litrong to. Ayan, 1 litro. 8 lang. On sale na yun Kasi kung namamakyaw kami ng gatas, kapag murang-mura, namimili kami ng 2 dosina. Hindi isa-isa 1 piraso. Namimili kami kung talagang mahal, 1 piraso lang muna. Pero hihintayin naming mag-asawa kung kailan on sale. Doon kami mamamakyaw. Kung minsan pa nga, 2 or 3 box na mga ganito ang binibili namin. Ayan. Kung minsan pa nga, sabi nga ng groceryhan, yung mga cashier, sabi nila, per person, sabi nila, may limit ang pagbili ng gatas. Kung minsan, galit pa nga sila Hindi pwedeng bumili ng maramihan, sabi nila. Sa isang tao, 1 dosina lang. Di sabi na sa ako, 2 kami, hindi 2 dosina ang bibilin ko, sabi niya. Masungit minsan yung mga cashier kasi hindi pwedeng bili, kasi kapag mamura ang mga paninda, hindi sila masaya kapag pinapakyaw mo yung mga paninda sa groceryhan. Sabi nila, hindi pwedeng pakyawin mo yan. Sabi nila, kailangan 1 dosina lang. Katulad nung minsan kasi may business ako na mga European product na binibinta ko sa Shopee. Di may umorder sa akin 100 pieces or 200 pieces or 500 pieces. Ngayon naglakad-lakad ako rito kung saan talaga pinakamura. Mga order ng mga customer ko rin. Mga tsokolate, mga imported din. Siyempre, namasahe na yun. Siyempre, triple ng gastos. Binta ko rin or 5 times. Kasi, mahal ang tax. Grabe. Kahit na piso mong nabili rito, nako, magbabayad ka pa sa tax sa custom, napakamahal. Katapos yung sa FedEx or DHL, per kilo yan, napakamahal din. Kahit na zero mo, kahit bigay lang ng grocery yung ipinadala mo sa Taiwan, magbabayad ka pa rin. Kaya naintindihan ko yung mga imported na yan. Bakit mahal? Mahal kasi rin ang Ayan. Ayan, paborito ko na ayan. Ito butter to. Ito ang ko sa agahan. Nilalagyan ko ng butter at saka honey. Masarap kasi May tsokolate ako rito, kaso nga lang ayaw ko ng napakatamis. Ayan, ako umay kasi kapag napakatamis. Maganda rin, may peanut butter ako. Peanut butter ang nilalagay ko rito. Itong malaking rolik na to, parang pandesal style Kaso nga lang pahaba. Ayun.
Masarap to kapag bagong luto, malambot-lambot pa. Yung mga tinapay dito, kapag dalawa or na-stack ng 2 araw, tumitigas na. Ayan o, kailangan yung butter na pag slice mo, napakanipis. Kasi nung unang salta ko rin dito, hindi ako marunong kumain ng mga ganito. Alam niyo naman mga Asian, aagahan natin tuyo at saka sinangag, tsaka tosino, mga ganyan. Nung tumagal-tagal na ako rito, natuto na hindi na ako nag-rice dito sa bansang Europa. Nagaya na rin ako sa asawa ko na ham and cheese, ganito mga mga pagkain nila sa umaga. Nasanay na rin ako. Nung una, talaga isang ganito, hindi ko maubos-ubos. Habang tumatagal ka rito, masasanay ka sa mga pagkain nila, ham and cheese. Sabi ko sa asawa ko, yung mga pagkain lang yan, mayayaman lang sa Pilipinas na kain yan. Sabi ko ganun. Kasi ham and cheese, nung unang panahon, mga 20 years ago, wala pa naman lahat yan sa grocery yan. Mayroon nga, kaso nga lang, or 30 years ago, napakamahal. Hindi afford ng mga local na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Napapanood mo lang sa TV, mga ganyan doon, di ba? Ay ngayon, real na. Ayan, kitang-kita na, Sabi ko, napapanood ko lang yan sa TV, yung ham. Kahit nung nasa Taiwan ako, hindi sila nag-aagahan ng mga ganitong ham and cheese. Mga Taiwanese din, katulad din sila sa atin, na kumakain din ng rice sa umaga or di kaya noodles. Pare-parehas lang ang timpla ng lasa natin. Kaya bumisita yung mga Taiwanese dito, yung kamag-anak ng mga anak ko sa Czech Republic. Nagbaon pa naman sila ng Taiwanese noodles. Sabi nila sa akin, sa breakfast hindi kami nabubusog. Sabi niya gano'n. Bakit? Sabi ko gano'n, unlimited food naman yung sa hotel na breakfast. Kasi sabi nila, ham and cheese lang nga nandoon. Hindi sila sanay kumain. Puro tinapay sa tsaka cheese. Sabi niya gano'n. Sabi nilang ganon. Di masarap. Sabi kong ganon. Hindi masarap. Sabi nila. Sabi kong ganon. Kaya, tayong mga Asian, kapag nakita rin natin sa restaurant na ang agahan natin is with rice, yung mata mo ayan, nagusto ko. Yun ang gusto ko, yung sinangag. Pero sa kanila rito, hindi nila yung cook. Pag sinerve mo sa mga apam ang mga yan, sinangag sa umaga o tosino, ang sabi nila, ano yan? Breakfast ba yan? Parang tanghalian na yan or dinner. Sabi nilang ganon. Kaya, pag may bisita kayong mga apam or mga puti, huwag nyo silang bigyan sa agahan ng mga ganyan, yung tosino, tuyo, or rice, fried rice, noodles. Hindi, ang gusto nila is kape with tinapay lang. Kahit anong ori ng tinapay i-serve mo sa kanila or cake, tatanggapin nila. Pero kung mga ganyan, siyempre, ayaw nila kayo mapahiya yung rice and noodles na kakainin din nila. Pero hindi katulad din sa atin, hindi sila mas bubusog. Sarap ng kape ko. Ayan. Magagahan muna ako katapos. Gagala ulit tayo. Igagala ko kayo. Ayan. Guys, nandito tayo ulit sa likod ng bahay. Magtatapon tayo ng basura. Ayan. Naku. Lamig. Mag-aalas 5 na ng hapon. Tingnan niyo yung Asian restaurant. Nag-open na ng lights. Tapon natin yung basura dito. Yan. Saan tayo pupunta? Doon muna tayo.
Tara maglakad-lakad tayo. Bali exercise. Ay, tingnan niyo yung yung hollow blocks nandun pa rin sa taas. Saan yun? Ayun Ayun nag-move ngayon. Nag-move. Ayun lamig. Dito tayo. Ayun yung Asian restaurant. Ngayon. May mga customer naman kahit papaano. Petit, no, isang araw itong coffee shop na to. May mga customer nasa labas. Ngayon, wala na. Kasi ganito dito kapag malamig na naman, freezing sa labas. Pumapasok sila sa loob. Ayun dyan, Tingnan tayo. Ayan, sana huwag mahulog sa sa kanal yung cellphone ko. Ang lamig. Sarado ko yung ko. Yung ano ba yan? Yung yung jacket ko. Yung iba makakapal ang jacket. Pero kaya ko pa naman tong ko. Ayan. Ayan, ganito dito. Diba, ilang araw na may araw. Ngayon na naman, isang araw na makulimlim na naman. Ayun ako. Tingnan niyo. Ayan, dyan. Tara. Continue tayo sa paglalakad. Ay, yung mahabang kanal. Itong kanal to, hindi ko alam, parang connect to Germany yata. Oo, Germany. Connected to Germany yata to. Ito. Oy, may pato na lumalangoy. Ayun Ayan, may pato doon. Ayan, may mag-exercise dito. Ito, fitness to eh. Kunti ang tao dito, pero dun sa kabila, dami. Dun sa city. Ayun may pato may nakalangoy. Ayan, tumutubo na yung mga tumutubo na kasi malapit na yung summer. Ayan. Kaya tara. Makulimlim na kasi mag-aalas 6 na. Isang araw na hindi ako nakalabas kasi may bisita ulit tayo sa bahay. Andun yung mga makukulit na classmate ng anak ko. Baka sirain yung yung sopa namin. Sa kakukulit nila, isa nilang classmate na balian ng buto. Ay, na hospital. Ay, nako. Lamig ang nipis ng jacket ko. Ay, dalian ko maglakad. Bibili lang ako ng bigas. Ubus na ang bigas ko eh. Ayan, kapag wala na akong bigas, hindi ako mapakali, kailangan ko lumabas kahit na may ginagawa ako. Ayan. Ayan, dyan tayo. Sa sa labas na ng town city nila. Ayan, tawid tayo dyan. Tingnan nyo yung mga stripe. Diyan kayo tumawid. Bawal dito yung kung saan-saan ka tumawid. Kapag walang stripe, yun? Pag nakita ka ng pulis, masisigawan ka, mapapagalitan ka, or yung mga driver. Minsan, masusungit, sinisigawan. Sumisigaw sila. Kailangan kapag tumawid ka, dyan sa stripe na yan, hindi pwedeng mabagal. Kung halimbawa nakita mo yung kotse is naghihintay, bilis-bilisan mo ang takbo. Kasi kung minsan, hindi sila makapaghintay na matagal, pasiksi ka pang tatawid, nagagalit sila, naninigaw sila. Nako, ganyan ang mga rito, mga tao. Akala nyo ang babait, no? Kung minsan may pagkabastos sila. Ayan, kahit na sabihin mong nasa tamang lugar ka at nasa tamang katawiran, sila pa ang galit. Hindi sila makapaghintay na makatawid ka. Kailangan bilisan mo. Ayan. Dito tayo dumaan kasi doon sa gilid nakakatakot.
Baka may biglang lumikong sasakyan, masagasaan pa ako. Ayan, dyan. Tara. Saan na tayo? Ayan. Tinitignan ko dyan kung saan ako dadaan eh. Ayan. Matulis na parang palasyo. Maganda yan dyan. Dyan mismo ang popular attractions dito sa Leveres. May dyan. Nandyan na lahat. Munisipyo, simbahan yan yung Matulis. Tapos, nandyan na rin yung munisipyo. Yung munisipyo popular attraction yun. Tapos, doon sa gilid no naman, no, may mall din dyan. Lahat mayroon na. Tapos, may palasyo din dyan. Castle. Dito ako dumaan. Kasi doon kumisan ay nagsasawa na akong dumaan doon sa harapan ng sa bahay namin, shortcut doon. Hindi pa ba pataas. Maganda doon. Attraction doon lahat ang mga tao na naglalakad. Dito parang iskinita sa likod na. Tingnan niyo yung mga daanan Mga pintura, hindi na napipinturahan. Yung mga building na yan. Ganyan ang itsura. Pero doon sa dinadaanan ko parati na nakikita nyo sa video, sa main city, shortcut yun. Maganda ang mga bahay doon kasi pinapaganda ng gobyerno nila. Pinapipinturahan nila parati. Ayan. Kung saan ang tourist attraction at maraming tao, alerto yung mga gobyerno. Pinapaganda nila yung lugar nila. Nandoon din yung mga yung mga janitress sa street Tagawales, nandun sila, wala rito. Ayan, nandun sila lahat. Tingnan niyo yung mga nakaparking na masasakyan. Ayan, pag walang blue line, pwede ka magparking. Pero kapag may blue line, huwag kang magparking, huhuliin ka ng pulis. Mahal ang penalty rito. Kahit sabihin mo saglit lang, nakikiparking ka lang mga 5 minutes. Nako, bawal yun. Pag nakita, natsimpuhan ka ng pulis, hihintuan ka nila, tapos sabay labas ng hindi baril, ballpen, at saka notebook, yung mga resibo. Asahan mo na, pera ng katapat niyan, magbabayad ka na ng penalty. Ayan yung blue line sa sahig. Yun. Bawal kailangan dyan, kapag dyan sa parking na yung blue line. Magbabayad ka dyan ng 1 taon or 6 months or 3 months. Ganun ang ginagawa ng asawa ko katapos, yung sa police station ka, ipupunta. Yung parehistro ka. Tapos, bibigyan ka ng police station na parang QR code, ilagay mo doon sa harapan ng salamin mo para kapag mag-check yung mga police car, nakikita nila, i-scan nila, bayad ka. Pero kahit na may QR code ka sa salamin ko tapos na expired na, asahan mo yan, malalaman ng police din na expired kasi kapag in-scan nila, makikita doon, hindi ka pabayad. Bibigyan kanila ng ticket. Ayun, wala kang kawala sa kanila. Ay, yung magagandang mga babae. Yan, ganyan mga attire ng mga European. Kala mo kung aatin ng party or binyagas or social sila. Dito sa sa bansa nila, kahit mamalingki lang sila sa supermarket, naku, parang sila, aatin sila ng mga kasalan. Ang gaganda ng mga damit. Ayan, ganito sa kanila, social. Kaya nakikita niyo sa TV station kung minsan, ginagaya nila yung mga European kung paano magdamit. Garon yun dito. Ayun. Kahit magtapon ka lang ng basura sa street, yan. At kailangan magandang damit mo. Ayan dyan.
Ayan, nasa ano na tayo sa train station sa dito sa gilid ng ano ng shopping mall. Shopping mall 'yan eh. Main ano to, main connecting area ng bus at tram station. Kung pupunta ka sa ibang probinsya, dito ka ano bababa muna katapos hanapin mo kung anong number ng tram mo or bus mo na sasakyan. Andito na lahat, kahit papuntang Praha, dito rin. Dito lang nag-iisa rito. Kaya dito lahat, dito kayo pumunta. Kung mga turista kayo, panoorin nyo to. At kung gusto nyo maglibot-libot dito, dito kayo pumunta muna. Tapos, manood kayo ng mga video ko kasi dito lang naman ako nag-vlog around city na to eh. Dito kasi ako nakatira eh. Matututo kayo sa vlog ko. Ayan na yung tram. Ayan. At, ayan. Ayan, may ano rito, Rossmann. Sa Rossmann, makakabili ka dyan ng mga shampoo. Oh, mga 15, 20, tsaka shower gel. Mura na. Kaya kung budget ang pera ninyo, makakatipid kayo kapag dito kayo namili. Pero karamihan naman sa grocery, may mga mura. Lahat naman dito eh. Kaya, kung pasosyal kayo, di mamili kayo ng mga mamahalin kung kaya ng budget ninyo. Yan. Dito to, tignan niyo. May ginagawa pa tong city, pinapaganda pa yung tingnan niyo yung may kulong-kulong diyan. May sila eh. May ginagawa sila diyan eh. Takal na yan eh. Magkakalahating taon na yata, hindi mo tapos-tapos. Ayan. Tingnan nyo, ano oras na ngayon? Alas 6 na, alas 6:05, yung malaking orasan. Ayun. Ayan. Shoutout sa mga pala rito, may kumontak sa akin. Mga Pilipina, dalawang Pilipina, papunta sila rito sa city na to. Ayan. Pero nag-book sila ng hotel doon sa malayo. Outside city. Village na. Pero pwedeng lakarin. Kaso nga lang, kapag galing ka sa pasyalan at may mga bit-bit ka pa uwi, ayun, mahal. Mabigat. Pero pwede na rin kasi sabi nila mura raw yung pag-book nila. Pero dito sa main capital dito, main city nila, may mga hotel din, nag-o-onsel din minsan. Kaso nga lang mag-book ka ng maaga kasi paubusan parate. Maraming nagbubook dito. Yung pinaka-popular na inaano ko sa'yo, Imperial Hotel. Yan ang maganda tsaka bago. Mura pa. May free breakfast na. Tsaka outside hotel, maglakad lang kayo ng konti. Nandiyan na yung train station.
bus station, tram station na, may shopping mall. Galahan na. Tapos pumasyal kayo doon sa regional office na bagong open din. Ayan. Dito, pag-alagala lang kayo rito, okay na. Tapos, may mga restaurant din dito, may Vietnamese, may Asian. Ayan, depende nga lang sa budget ninyo. Ayan. 2 araw daw sila rito eh. Ayan, nandiyan na sila. Ang pagkakalam ko doon sa hotel na nila, pension yun, hindi hotel yun, ay pension, restaurant, hotel, ano ba yun? Ay maganda rin. Ayan. Tingnan niyo, oh. Di ba, linis dito sa kanila. Malinis tong lugar na to. Kaya sa mga gustong mag-tour dito, manood lang kayo ng video ko kasi halos lahat ng video ko dito sa city. This is city lang naman ako rito eh. Ako minsan nakapasyal sa Germany or Poland. Kasi malapit lang yun dito eh. Kapag nandito yung asawa ko, pumapasyal kami doon. Kaso nga lang, halos wala siyang pahinga sa work kasi marami siyang work. Hindi kami nakakagala ng buong pamilya. Kaya hintayin ko kung kailan siya available. Ako doon, magpapadrive doon sa sa Germany at saka Poland. Doon tayo mag-vlog. Kaso nga lang, ayaw niya ipahiram yung sakyan. Kailangan niya kasi ang sakyan sa trabaho. Ayan. Kasi kung saan siya napapadpad sa trabaho, kapag tumawag yung ibang kumpanya, pupunta siya doon. Kung tumawag na naman yung isa na naman, pupunta siya doon. Hindi siya nag-i-stay sa isang kumpanya. Ayan. Kaya kailangan niya ng sasakyan. Hindi siya pwedeng maglakad. Nako, time is gold sa kanya. Ayan. O mauubos or sasakay ng bus or tram. Nako, mauubos yung